Mumurong masampahan ng ethics complaint si Senator Risa Hontiveros dahil bayaran daw ang kanyang mga testigo. Bring it on! Ang sagot ng senadora. Dapat nang sampahan ng ethics complaint si Senadora Risa Hontiveros dahil sa pagbabayad niya umano ng 1 million pesos sa isang Senate witness laban sa mag-amang Duterte at kay KOJC leader Pastor Apollo Kibuloy. Yan ang panawagan ni former Duterte spokesperson Harry Roque para masipa na si Hontiveros sa Senado. Sa programang At the Forefront ng Bilyonaryo News Channel, sinabi naman ng dating Political Affairs Advisor ni FPRRD na si former Congressman Jacinto Paras na dapat ang Duterte allies na sina Senators Bongo, Bato de la Rosa at Senator Robin Padilla ang manguna sa pagsampa ng reklamo. It's about time we should prove that he loves President Duterte so much. I challenge him to file this ethics committee case and against Hontiveros. Wala namang balak atrasan ng senadora na anumang ethics complaint. Bukas sa kahit sinong mamamayan na mag-file ng ethics complaint. Pero parang si Harry Roque ang maraming sinasabi. Umuwi muna siya, humarap muna siya dito sa Senado, haharapin ko siya kahit saan. Pero ngayon, bitawan na niya yung buhay pugante niya. Naglabas din si Hontiveros ng mga resibo. December 14, 2023 nang mag-email si Michael Morillo sa office ng senadora tungkol sa mga nangyaring abuse at pananakit sa KOJC. Isa lang si Morillo sa 14 na testigo ni Hontiveros. At dahil kailangan munang mag-vet ng emails at hindi siya agad sinagot, 2 beses daw nag-follow up si Morillo. Nasaan dyan ang pinilit? Muli, siya ang una at paulit-ulit na lumapit. And these are people who were already afraid. Now they are in danger. Again, yan ang talagang kinagagalit ko. Hindi lang ito paninira. Those responsible for this video crossed a line and they will be held to account. Ayon din kay Hontiveros, si Morillo mismo ang nagsulat ng mga pangalan ng VP at ni FPRRD sa kanyang testimony. At si Morillo pangaraw ang nanghingi ng pera sa senadora para makabili ng bagong laptop para makapaghanap ng trabaho. Malinaw ang sagot namin sa kanya. Our office has a strict policy of not providing financial assistance to potential witness and witnesses. Umamin din daw si Morillo na nililigawan na raw siya ng KOJC para bumaliktad. At bago pa man lumitaw ang viral video ni Morillo, just last week, bigla raw siyang humingi ng rescue dahil kinulong daw siya sa Glory Mountain, isa sa properties ni Kibuloy sa Davao City. Tanging si Senador Bato de la Rosa ang mambabatas na nag-share ng video ni Morillo, kaya naman may pasaring si Hontiveros kay de la Rosa. Dapat hindi kami nag-share ng fake news. O tulad ng mga AI-generated video, dapat hindi kami nagpapadala o lalong hindi kami mismo ang nag-share ng anumang fake news. Let's call this what it is. Witness tampering, fake news, psychological warfare. Balak na ng senadora maghain ng reklamo sa NBI tungkol sa nangyaring pagkalat ng naturang video. Pattern na raw ito na tuwing may Senate hearing, hinaharas sa mga witness ng Senado.